Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilang Lakbay. Ayan, nagulang po. Tara sumugod na po tayo sa gubat. Magawa po tayo ng kabot. Pasensya na po. Mukha pong halimaw ang bakulaw. Dahil naglinis po ng bahay. Tara, sama po ninyo. Pick, clean, cook, and eat po tayo ngayon. Medyo maulang po ang panahon po ngayon. Ganda na rainbow sa harap. Ang laki. First time naka-encounter po ng mga gatong ibon. Parang pabo. Dali-dali. Ayun. Punong-puno po ngayon itong isla rito. Marami pong nag-iihaw kasi napaganda po ng weather pagkatapos pong umulan. Yan. Yan po mga kabayan. Meron pong hindi po ako masyadong mag-iingay. Ito sa bahay ko na lang kasi Chanteran. Bahay ko lang linisin. Nang malalaki na lang kunin ko. Yung mga inulan medyo soft na. Kuhanan ko na lang. Dito po mga kabayan, maraming chanterelles. Yan. Diba? Ganda ng chanterelles kapag ano. Bahay ko nalinisin kasi maraming tao. Baka malaman nila kung saan ako nakakuha ng kabuti. Kapag itong dapat nga late autumn na eh. Pero tumutubo pa rin yung masarap na kabuti. Imagine yung puno nyo, di ba? Ganda ng tangkay nito mga chanterelles ito. Mas fertile. Ibig sabihin mataba yung ground dito kasi yung mulching, yung mga ito yung dahon na nabubulok. Bibigay pataba. Sa mga puno ay may magdadaan. Kailangan tago ko itong kabuti. Hindi ako makita. Hindi pa sa pagmamadamot yun. Ay, laki-laki yung nagdaan. Ano kayo ginawa doon sa dulo? Laki nito. Laki na siya. Ay, grabe. Ang laki. Grabe oh. Dalawa pala. Ayun. Ito ibabrush ko kasi yung insekto pag malaki kailangan i-brush kasi medyo nakadikit na yung dumi pag itong malaki. Hanggang po no. Saka ito balik ko dun para yung mycelium pag multiply. Mycelium naka-spread na po. Spreading na po sa under ng ground na yan. Yung ground forest. Kaya kahit bunutin okay lang. Good timing pa tayo sa chanterelles. So yan. Tapos ayun. May kalat na rin ito. Tapos ayun pa ayun. Ang dami. Pati nga. Kuhanin lang po natin yung medyo malalaki kasi ako lang po nakadiscover po, so next week may maabutan pa ako mas malalaki po. Dito po mga kabayan maraming chanterelles. Yan, diba? New growth. Kapag medyo exposed siya sa araw mas bright ang kulay niya. Paring nangunguwa lang, bright and smart.
pa natin yung ibana natin. Ayan po, dami. Ito mga first class pag ganito. Ito yung sa mga gourmet, sa mga restaurants. Ganda. Sarap po pag ganito. Sarap po mga sorry. Kapag after ng ulan. Sa ganito kapag yung natural light, walang sunlight. Natural color na po sa mushroom, di ba ang ganda? Maganda, kaya lang yung likod ko baluktot na. Mas ano 14 kasi yung more chill yung ating dami ng mga bibigat na taba. Ito po yung mga paboritong kahanin, yung tagon-tago. Parang nagpapa-heart to get. Ganun, masarap po kahanin. Yeah. Ay, naku. Parang ano, parang kayo nag-treasure hunt, diba? Laki. Bahay ko na nilinisin kasi marami tayong makukuha kabuti. Nasa gilid po ako ng ano, nasa shore ako ng Sapa. Yan. Ito kuhanin natin kasi ibang mga nagigilid-gilid dito baka maapakan. Kuya, ano yung nagigilid-gilid? Ayun yung nagpaparami ng populasyon ng field. Okay na po. Ito po tayo dito. Diyan tayo tayo. Sarap po natulog ng tubig, ano? Ang dami, laki pala ka. Kala ko konti lang nandito. Ayan. Pis na yung bahay kanin ko. Ang dami na mga sakmay ko eh. Hindi ko po makagamit ng tripod dito. Babaliktad ako rito. Ito po mga kabahay, naka-jackpot ako, yung dami. Ayan o.
Grabe, mga shutters. Pumahal po niya sa tindahan. Ayan. Diba? Excited po. Tapos may malaki doon sa taas. Ayan. Sisimsimin ko to. Dahil pagtungtong na ng end of September, wala nang shutter. Diba? Ayan. Pakalinis ng katawan kasi umulan. Kaya hindi ko gamitan ng brush kasi parang spread ko lang yung dirt, mga dumi sa ibabaw, di ba? Kaya ganyan. Sarap ito na, golden shower. Kakapat po tayo. Kahapon di po ako nagpag-upload ng video. Sobrang pagod po. Pag autumn cleaning talaga buong bahay hanggang labas. Hindi ko na po mabibigyo kasi gusto pong mag-concentrate. Alam niyo naman po, uwi ako sa Pilipinas this November. Hindi ko din mag-iwas kasi ang strength ko lang yun. Hindi mo sila. Ito medyo old na ito. Hindi. Old na. Ito masarap kuhanin yung mga tagol-tago. Yan. Lagyan mo na nga natin dyan. Dudurog sa kamay ko. Yan po. Dami na, di ba? Ito yung pinakamagandang laki. Ang ganda. Laki ng tangkay. Ito natin. Yung pantatago yun. Kaya mo na siya. Para lumaki doon. Yan po. Ganda po, no? Laki. Dalawa. Ayan. Meron po tayong nakitang orange birch bullet.
Hindi pa masyadong marami yung orange birch bulit. Next week pa. Kaya po ka next week eh. Eh kasi sa weather forecast po, yung lagi ang news. Tingnan po natin. Ito. Bango. Sa bahay tingnan natin kung walang uod yung cape, kasi minsan ganyan eh, yan ang mga insekto nakakapit. Minsan po talaga ingat sa pag-apa kasi tinanong sa ilalim ng mga dahon. Medyo malalim po ngayon ang tubig sa rapids dahil ulan ng ulan. Kaya hindi po masyadong dumadami yung mushroom kasi medyo warm pa pong weather. Gusto ng mushroom talaga dito, dapat medyo chill. Eh puro plus 20 tapos less than plus 20, so not good for wild mushrooms. Sa south, maraming varieties ng mushroom na masasarap. Nag-iisip po ako kung mag-move ako sa south. Pero kung mag-move po ako sa south, gusto ko, kung bibili po ako ng bahay doon, hindi po ako nagmamalaki pasensya na po. Ano lang po yun. Gusto ko po yung malapit sa river or lake. Tapos maganda yung forest. Sa yung pagga-garden. Hindi naman masyadong malayo sa city. Mga suburban type, ganun. Malapit sa hospital, shops. Diba? Nagpapa-impress sa akin yung mga orange birch bulit. Ako next week, mas marami talaga dito. Dalawa pala to. Wow, ganda. Takpan po natin. Yan po na tulong kapag natakpan po yung ground. Ito ang ganda. First class po ito. Kuya, paano mo nasasabing first class? Hello, ilang taon na ako lumalamon nito. Excuse me. Nabunggo ko tali yung camera. Alam ko na. Hindi kasi super young. Halatang bagong tubo. Tapos firm. Kaya po tinatapik yung kubuti para malalaman pang mati. Kasi ito kasi pag mga yan hindi ko na po tinatapik. Pero kung dry po ang panahon tapos maraming kabuti, yun kailangan po tapikin kasi kahit yang minsan malambot na. Ngayon po medyo moist. Diba? Nanalong panalo, ang ganda. Meron pong kumukuha ng video doon, nagmamaya na. Yan po, maraming tubig yun. Pero sana malaglag yun, ginasya na siya. Gilid. Sana madulas kasi medyo malakas din yung alon. Makulimlim pero kung ganito naman po yung lugar na pupuntahan po ninyo araw-araw, di ba? Para naman kayo hindi kayo magiging excited. Sobrang ganda. Hindi po maitim yung tubig. Yung mga bato po dito, black. Maitim po yung bato. Nagre-reflect lang po yung tubig. Dito po sa lugar po namin sa north, nako, jackpot lang po talaga makakita ng chanterelle. Kaya ako napakaswerte ko po kasi may mga paborito akong lugar. Saka talagang inaalagaan ko lugar na
Pag kumukuha ko, tinatakpan ko yung nagkuhanan ko. Parang may seal yung mas kumalat. Tanong na ko natin. Dami na rin. Ayan, ang ganda. Medyo malaki yung patawan. Ganda ng kato. Ano? Ito po isang uri ng birch bullet. Medyo dark siya ng konti. Wow, sobrang firm. Kapag muulan po talaga, ang mga insekto mas nagtatago sa ilalim ng kabote kasi pagkain na, silungan pa. Yun po yung purpose. Yun po tinatag na ecosystem. Lahat po ng bagay may purpose. Wag niyo pong tatanong pagdating sa politics, I would not answer something that will lead to an argumentation. Tanong na ko doon Yan, ganda po. Bachura po niya. Ito medyo may sprinkled black spot. Isa po white rank. Yung una nakuha natin na orange birch bullet. Pero same family. Ayan po mga kabayan. Yun po muna sa ngayon. Ayoko po masyadong magawa ng marami. Kinukuha ko po kung ano lang mas kailangan ko po. Diba? Yung last year nakakita po, diba? Nakita po tayo ng maraming mushroom pero hindi ko po kinuha lahat kasi yung sa mga ibang mangunguha. Yun po. So yung pugad medyo bumubuhag-hagag na. Tara na po. Pakaganda po ano. Nag-umpisa na po ang taglagas. Dumadampi na po sa aking malakalabaw na balat. Ang lamig ng simoy ng hangin na nagsasabing ang Pasko ay Pasko na talaga. Ay, sarap magpasko sa Pinas. Excited na po ako umuwi. Sarap po na ganito, no? Yung tax na binabayad po sa gobyerno talaga pinagkadiin-diin. Pinabalik po talaga yung serbisyo sa tao, di ba? Nai-enjoy. Hindi yung parang bayad ka ng bayad ng tax tapos walang nangyayari, di ba? Pero hindi, huwag po natin sisihin lahat po ng namumuno. May mga kaibigan din po kasi kung namumuno talaga namang napakaganda po ng ginagawa po sa aming lugar po at sa iba pong mga lugar na kilala ko na nasa sakupan po nila. Kaya wag po natin lahat. Kasi tayo naman po, hindi rin po tayo perfecto di ba? So, I don't wanna tackle Tagalogin mo na kuya kung nahirapan siya, busit ka. Hindi, huwag po muna natin pag-usapan tungkol sa politika. Siyempre, affected din po kami mga nasa ibang bansa, di ba? Lalo na po yung mga OFW na ang laki po na binabawas ng tax, di ba? Na nagdurusa, nakakawa po. Ayan po, meron po ditong mga salbabida in case of emergency. Tali naman pong tanggalin po. Imagine po ninyo, sa dami po nang pumupunta dito, di ba? Walang nangaharbat dyan. Kasi makikita rin naman po kung dinugas nila dahil doon sa paglabas nila may CCTV, di ba? Pero wala yung mga siraulo na kukunin tapos sa hagis po sa rapids. Wala po. They respect each other, especially the nature. So if they've visited a certain place, when they saw it clean, they left it clean. That's the way it is. Discipline and respect. Meron po akong na-inventong kasabihan na kapag isang puno tumubo sa ibabaw ng bato, ibig sabihin meron pong mga sustansyang nakukuha. At kapag yumabong, ibig sabihin nakasurvive. Ganyan po ang buhay. Na hindi sa panahon ng lahat ng kahirapan
walang mangyari. Kailangan kumilos. Imagine yung po yung mga hayop, diba? Mga hayop, diba? Saka mga puno nasa gubat. They don't have decent places to live. Wala pa silang mga decenteng lugar na titirahan, pero nakaka-survive sila. Tayo pa yung mga tao, may utak, di ba? Magaling mang isa. Hindi, di ba? Ay, nako. Napakaganda talaga dito. Uy, ang dami mong hugot. Tumigil ka muna, bruha ka, panahon ko to. Moment ko to. Ganda po ng lugar, ano? Pero parang in-schedule po ng Panginoon na mangunguha po ka ng kabuti, hindi umulan. Kaya maging mabait po tayo. Pag nirespeto po natin ang kalikasan, tinan nyo, ng Panginoon, bibigyan tayo ng konting oras. Ito po, naniniwala po ko sa ganun. Hindi po milagro po tawag po dun. Yung kapag tapat ang pananalig po ninyo sa Panginoon, sa simpleng bagay po, mangyayari. Huwag po kayong magkakaroon ng dalawang isip. Dire-diretso lang. Siya nga po pala, etong bahay na to, itong nasa gitna, yan. Yan po yung mga kahoy. Sa mga gustong mag-ihaw, libre po yun. Bubuksan ko po. Bukas naman po yan 24 hours naman po binubuksan yan. Ayan. Bawal po magsindi dito, manigarilyo. Ano ba ito bubuksan? Basta bukas po yan. Ito pala. Ayan, libre po yung mga kahoy na yan. Pili kayo dun sa grilling places. Diba? Bakit ko hindi lalagay sa loob? Diyos me, naman. Paggamitin mo naman utak mo. Pag umulan, kailangan lagi tuyo yan. Winter. At yan naman po kubeta. Ayan po, di ba? Marami na rin po yung nakupo natin. Kaganda po. Sana all po talaga. Swerte po yung mga nasa probinsya sa Pilipinas na nakakuha po ng mga kabuti. Namimiss ko po yung mga kabuting saging. Ngayon, bihira ko na lang po nakikita sa Bulacan. Ayan po mga kabayan. Dito na po tayo sa bahay. Gagawa po ngayon ng cream with cheese pasta. Ito pong chanterelle, lahat po ilalagay ko sa pasta. Pasasarapin ko po talaga. I-invite ko po mamaya yung mga kaibigan kong mga finish. Siyempre hindi ko po pakikita sa camera. Pagkatapos mag-mukbang kasi gusto po nila ito itong chanterelle. Basta may cream, kaya potato, kaya sa pasta. Pakasarap mong linisin. Linisin po muna natin itong malalaki. Para po siya rin oyster mushroom. Pasensya na po kayo dun sa ingay. Naka-on po yung aking dishwashing machine. Para naghihimay ng yung manok. Pag pinakulan po ninyo, ilalagay sa sopas. Satisfying. Sana may makupa tayong chanterelle next week. This year po, yung mushroom na penny bun, dito sa north hindi siya masyadong maganda ngayon this year. Kasi warm. Kailangan po kasi ang temperature yung mga plus 15. Mga ganun. Para mas maganda po yung tubo ng mga kabuti. At dapat ulan na ulan, hindi masyado nag-ulan. Ngayon lang po uli nag-uulan. Pahinto-hinto po yung ulan. Yan. Dito naman po sa ating birch bulit. Iano ko po ito. I-oven ko yung inipisang kulang. Ganda ko. Ilang uod. Napakalinis. Ako ito may uod. Ito may uod. Hindi po na hindi ko makikita pa naman. Ito yun.
Tingnan natin tong cake. May uod marami. Pag ganun pa, ibig sabihin marami na yun. Pero etong trunk, yun. Iba po, ito discoloration ako, yung oxidation, talagang ganyan po itong kabuti na to. Parang gabi. Tama naman tayo sa isang dark birch bullet. Yun. Ito po yung pinaka-paborito ko, yung pag-slice. Natin. Walang uod. Discoloration lang po yung dark. Iba binabalatan po ito. Ako hindi ko nababalatan yan. Ay, naku, may uod. Dali. Oh, ano ko, hindi ko labutan. Ano po na? Ito na lang po na. Ito pa pala. Okay, tingnan natin itong yang may uod. Yung cake may uod. Pag umulan kasi yun talaga yung pinaka safe den. DEN ng mga mosquitoes. Ito, daming uod. Ito, daming dami nalalagay. So, ito yung crispy ko po sa oven. Lagyan ko po itong asin, paminta saka mantika lang. At dahil umulan, siyempre, iso-soak ko po muna o ibababad po muna ng bagya sa tubig. Tagtagan ko pa para yung mga insektong maliliit umibabaw. Ito po yung sinasabi ko, nakalimutan ko maglagay ng tissue. Humahawa siya, nagmaman siya. Dapat ko muna sa may sabon na tubig. Yan. Kung lalagay po kayo ng baking sheet, lamukusin po muna nyo sa mga bowl, sa mga malalalim. Lamukusin po ninyo. Huwag nyo po ilalagay kasi hindi po papasok na maayos. Pag ganito, mas maganda o. Diba? Pasok na pasok. Diba? Saka ninyo gupitan o bawasan. Lalo na sa mga mahilig mag-bake, ganito po yung gawin po ninyo. Siyempre kung gusto niya po sa mukbang, paki-fast forward na lang po. Sa recipe, paki-follow na lang po. Kung ayaw niyo gumamit ng baking sheet, lagyan niya ng butter yung inyong baking tray. Okay. Sa ating pong birch bullet, lagay po tayo ng mantika. Huwag naman pong madami. Yung para mag-spread out lang. Para magbigay ng crispiness. Konting asin kasi malasa na po itong kabuti na to. Yan. Gagawin po natin itong topping sa pasta. Lagay po tayo ng garlic powder para mas masarap. Konting paminta. Napakasarap po nitong kabuti na to. Kaya po hindi ito binibenta sa tindahan kasi syempre madaling mangitim. Yan po yung dahilan. Pero kung tatanungin po ninyo, mas masarap po ito kaysa sa chanterelle. Yung chanterelle po kasi talagang mushroom flavor. Kaya kailangan nilutuin mabuti. O ayaw nyo yung extra amoy ng mushroom. Ito, parang karne. Para din po itong peniban yung lasa. Yung peniban mas masarap. Ito naman po kasi, hindi nakakain ng hilaw yung peniban nakakain. Saka iprito nyo ng peniban, huwag isa ng bagya, pwede na. Pero ito, kailangan po lutong-luto. Kung lalagay po natin sa oven po talaga ito, kailangan lutong-luto. Kaya kukulaan muna. Kasi ang gagawin po natin, crispy naman natin sa oven. So, lagay po natin dito. Hinera lang natin bango. Yung hindi po magdidikit-dikit. Sarap po nito sa pasta. Napakasarap ng pasta natin ngayon. Sa ibang bansa po, kung may ganito po kayong kabuti, sundan nyo lang po itong recipe po na to. Hindi po kayo magsisisi.
Tapos i-serve po ninyo sa mga tao na kakilala ninyo. Yung close sa inyo, hindi yun lang yung kinakwentuhan nyo na nagbabait-baitan kayo para maging bida kayo, hindi. Di ba? Hindi lang yung napapakinabangan ninyo, hindi dapat ganun. Di ba? O ganun. Take po natin ito sa oven na 185 degrees Celsius hanggang sa maging crispy. Ayan po. Nag-isa po ako ng manok. Gamit ko po, mantika muna. Tapos ginisak po yung bawang sa sibuyas hanggang sa maging golden brown po yung bawang. Tapos itong manok. O ayan. Ilalagay ko po muna itong, Naglalagay po ako ng garlic powder para mas masarap. Yung garlic powder dito, talagang totoong garlic powder. Talagang lasang bawang at lasang lasa. Walang extenders. Kasi mababash yung company nila. Ganun po sila dito. Pag sinabing 100% garlic powder, kailangan 100%. Lagyan na po natin itong ating chanterelles. Hugas na po itong chanterelles. Pag nilalagyan ko, tinitingnan ko baka mamaya may mga konting dumi pa. So hinugasan ko siya, tapos hanggang nagigisa ako, nakababad siya sa tubig. So yung mga other residues, pang dumi, bababa sa ilalim po nitong bowl. At mas magiging maayos po. Ang paghugas, paglinis ng kabote. Napakasarap po nitong kabote nito. Alam niyo po ba ang kabote ay considered as superfood? Pero hindi naman po kailangan araw-araw kumain kayo. Dahil ito, pampalis po talaga ito ng bad bacteria sa loob ng katawan according to Doc E ng Healing Galing. Pero pag nasobrahan kayo, pati yung good bacteria po ninyo natatanggal. Isa lang po natin yan. Ito, wag nyo na po tatakpan kasi magre-release na po ito ng tubig dahil ang kabote 80 to 90% talagang liquid. Kabote. Liquid ang nasa loob ng kabote. Tandaan po ninyo ha, huwag kayong manguha ng kabote pag hindi kayo sigurado o kahawig lang. Wag na wag po. Nuulit ko po, kailangan nakikita nyo na nangunguha sila, nagluluto at sila lumalantak bago ka manguha ng kabote. O diba? Kinabukasan observe ninyo, pag buhay pa yun. Okay, manguha ng ganong kabote. Ayan po mga kabayan, narinig ko na naman yung mga kapitbahay ko, yung neighbor ko. Nasa terrace. Parang ano lang po talaga yung tunog, parang nasa loob ng bahay. Kasi ano po katahimik dito. Sa aking bintana medyo warm kasi dahil ginagamit ko yung oven. Hindi ako pong pagpawisan dito sa loob. Nalagay po ko ng broth cubes, chicken saka vegetables. Depende naman po sa inyo kung ano pong gusto nyong pampalasa. Ito wala naman pong strict na recipe. Titingnan po ninyo mga invention ninyo, siyempre, di ba? Kasi ito, matagal ko na naman itong niluluto. Parang nakapag-vlog na ako naman. Hindi pa po hindi pa. Yung lang, pie. Iba. Ito lang pong mag-reduce ng maraming liquid at matunaw yung ating chicken at broth cube. Mag-release ng liquid po itong mushroom. Yan. Dali naman po maluto ang chanterelles. Ayan po. Ganda ng resulta. Natunaw yung broth cubes at nag-shrunk na po. Umurong na po yung ating kabote. Nawala na rin po yung strong aroma ng kabote. Ito pang gagamitin ko. Ano po alam ko whole grain po yan. Pag sinabing whole grain po, mas mataas po ang content ng fiber. Maganda po sa muscle. Yun. Sa pagkakain po kayo ng mataas sa fiber,
Hindi po kayo basta-basta magugutom. Kaya lang, syempre sa iba, ang side effect naman ito pag sobrang fiber, yung sa tiyan. Hindi naman sasakit ang tiyan yun. Medyo mag-CCR lang kayo. Kaya kapag masyadong mataas ang content ng fiber. Isa muna natin siya para lumasa yung ating mga ginisa. Kaya gawin nating pasta. Dagdagan pa natin. Alsa pa nga pala ito. Ayos na yan. Sampo muna. Kaya bakit di mo sineparate yung pagpapakulo? Pwede rin naman po yun. Pero pag ganito po, ito yung gusto ko. So, diba? Sayang ang oras. Yan po natin ng tubig. Halin po natin mabuti. Sa tuwing may nilalagay po kayo, ina-add po kayong ingredients. Lalo sa mga stew, sabaw, mga ganito, mga creamy pasta. Lagi po yung bibigyan nyo ng quick stir o mabilis na halo. Para yung flavor, yung mga pampalasa ninyo, kumapit po sa inyong iluluto. Ulan lang po natin. Yan, kumukulo na. Lagay ko na po sa medium high heat yung apoy. Ito natin para idumikit. Ilang po natin yung pasta maging al dente. Hindi po masyadong overcook. Yung tama lang, may konting kunat. At habang papalapit na pong lumambot yung pasta, mo, lalagyan na po ako ng cream. Heavy cream na may cheese. May halo po itong cheese. Isa po muna. Yung isa, pag maluluto na, yung nagpe-pale na yung kulay ng ating eto. Hindi ko alam ano tawag dito. Sa mga nakatira po sa Italy. Okay, ano nga po. Sa packaging, dami kasing pangalan na Italian terms Kaya hindi ko alam, baka mamaya magmarunong ako Masabihan na naman ako ng bobo na sobrang matatalinong nilalang. Diba? Wala na po natin yan. Ayan po, luto na rin ang ating birch bullet. Hintayin na lang po natin yung pasta. Palalamigin ko yan. May konting crispiness, chewiness, konting kunat. Napakasarap po yung toppings po sa pasta. Ayan. Medyo malapit na pong maluto yung ating pasta. Lalagay po ko ng spring onion. Depende po sa inyo kung anong herbs po ang gusto nyo ilagay. Pwede rin maglagay ng parsley. O gusto nyo maglagay ng squeeze of lemon, lemon zest, depende po sa inyo. Depende naman po sa inyo kasi nasa preference po. Yung iba naglalagay po ng lemons sa ganyan, parang cream po, mamuo. Ako ayoko po maglagay. Ito po malasahan talaga yung linamnam ng cream and cheese. Hindi po yung cream cheese cream and cheese. Magkaiba po yung cream cheese. Lagyan na po natin itong second part ng ating cheese, ng ating cream. Heavy cream with cheese. Lagyan po natin Ito yung masarap. Lumalapot na. Napakabang. Kailangan po halong-halo po para maging even o pantay po yung pagkakaluto. At medyo i-press po natin ng bahagya. Huwag naman po yung press na parang nagsisemento kayo, nagsasahig kayo ng diba nagsisemento kayo ng sahig, nagbubuhos kayo ng sahig. Ayan. Pampo natin. At pag kumulo na po yan, luto na po kasi malambot na rin po yung al dente. Hindi po masyadong al dente na po yung ating pasta. Luto na po. Natikman ko na po itong pasta. Okay na po sa akin yung magkakaluto.
Tandaan po ninyo, huwag nyo po masyadong palalambutin kasi pag pinalamig nyo po yan, aalsa pa po yan. Napakabango, minamoy na yung cheese. Ready na po, kaya na po tayo. Ayan po, kapag konting lamig na, di ba? Inabsorb po yung sauce. Medyo haluin po natin bago natin tirahin. Sabi mo, kuya, kain na tapos niya pala ganyan. Ito lang nga po, isang dali lang. Di ba? Creamy. Delicious pasta. Ayan, tara na po. Ayan po mga kabayan, di ba? Tingnan lang po tayo ngayon kasi dumating po yung mga kaibigan ko. Andiyan po sa terrace. Sinabi ko, nagluto po ako dito. Gusto po nila ito eh. Di ba? Bago tayong isa, pasalamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ninyo po sa araw na ito. Naway ang bawat isa po ligtas, lalo na po yung malalayo po sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya po mahal po sa amin, sinusuko na po namin sa inyo at sa kanilang sa amin. Tingnan po natin. Tingnan po muna itong mushroom, itong birch bullet. Sarap. Itong pasta. Ito po yung chanterelle. Tingnan natin yung chicken. Absorb na po yung cream, yung cheesy flavor, cheesy texture. Sarap. Hindi ko na po tatagalan. Yan ako sa mga kaibigan ko. Pakainin ko muna. Ano, bago tayo ito, pasalamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Naway ang bawat isa po lahat po ang pinagdadaanan, problema, sakit ay gawain po, Panginoon. Sa dami naharap po namin sa mundo na may maayos po ngayon. Kaya bahala po sa amin, sinusuko na po namin sa inyo lahat sa kalan ni Jesus. Amen. Paano po? Maraming salamat na po sa inyong oras na ilan sa pinilangang labay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless po lagi. Magandang araw. Laban lang.